Nagising ako nang may taong gumagapang papunta sa higaan ko. Akala ko magnanakaw. Pero ang totoo, mas nakakagulat pa pala ang dahilan. Hello Papa Ivan at sa mga kakwentuhan natin dyan. Ako si Elma at ibabahagi ko ang isa sa pinakanakakahiya at pinakanakakatawang nangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon, tuwing naaalala namin ito, hindi namin mapigilan ang pagtawa. Kung gusto ninyo ang mga totoong kwento at nakakatuwang karanasan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Simulan na natin. Nung isang taon, may reunion ang buong pamilya namin sa probinsya. Dahil sobrang daming bisita, kulang na kulang ang mga kwarto. Kaya ang ginawa namin, naglatag na lang ng kutsyon sa sala at sa iba pang bahagi ng bahay. Pagdating ng gabi, pagod na pagod ang lahat. Isa-isa nang natulog. Madilim ang buong bahay dahil pinatay na ang mga ilaw. Tanging maliit na ilaw lang sa kusina ang nakabukas. Natulog ako sa isang kutsyon malapit sa bintana. Samantalang ang mag-asawang pinsan ko ay dapat sa kabilang bahagi ng sala. Bandang 12:00 ng gabi, mahimbing na ang tulog ko. Bigla akong nagising dahil parang may gumagalaw sa tabi ko. Nung una, akala ko nananaginip lang ako. Pero maya-maya, naramdaman kong may taong dahan-dahang gumagapang papalapit. Kinabahan ako. Ang unang pumasok sa isip ko, baka magnanakaw. Hindi ako agad gumalaw. Nakiramdam muna ako. Habang papalapit siya, o lalo akong kinabahan. Bigla kong sinabi ng mahina, "Sino yan?" Natigilan ang taong gumagapang. Makalipas ang ilang segundo, sumagot siya. Hala, parang nagulat din siya. Nang buksan ang ilaw, halos lahat ng natutulog ay nagising. At doon namin nalaman ang totoong nangyari. Ang gumagapang pala ay ang asawa ng pinsan ko. Nagising daw siya para uminom ng tubig. Pagbalik niya, nalito siya kung saan siya hihiga dahil pare-pareho ang kutsyon at madilim ang paligid. Akala niya, ako ang asawa niya. Kaya gumapang siya pabalik sa maling higaan. Pagkakita niya sa mukha ko, namutla siya sa sobrang hiya. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sabi niya, "Pasensya na talaga. Akala ko asawa ko ang higaan na ito. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Pero nang makita naming halos gusto na niyang lamunin siya ng lupa sa hiya, napatawa na lang kaming lahat." Mas lalo pang tumawa ang asawa niya. Sabi nito, "Kaya pala hinahanap kita. Nandun pala sa maling higaan." Simula noon, naging paborito na itong kwento sa bawat reunion. Tuwing may bagong kamag-anak na darating, siguradong may magbabanggit ng nangyari. At ang kawawang pinsan kong iyon, hindi na makatingin ng diretsyo kapag inaasar namin. Pero natutunan namin ang isang bagay. Kapag maraming tao ang natutulog sa iisang bahay, mas mabuting may maliit na ilaw o kaya ay tandaan ng mabuti kung saan ka hihiga. Dahil sa isang simpleng pagkakamali, pwede kang mapahiya ng sobra. Buti na lang, nauwi lang sa tawanan ang lahat at walang nagalit. Hanggang ngayon, kapag nakikita kami, natatawa pa rin kami sa pangyayaring iyon. Kung may katulad din kayong nakakatawang karanasan sa reunion o sa pagtulog sa bahay ng kamag-anak, isulat ninyo sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga kaibigan ninyo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.